Praise the Lord. Settle down, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Batiin po natin muli ang bawat isa. Nakatatlong bati na tayo, no? Praise God. Batiin po natin nasa likod. Yung hindi nyo binati kanina, batiin po natin. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po. Hindi na po natin patatagalin. Ano? Gusto nyo bang patagalin natin? Okay. Nasaan po tayo? Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating series. Yung ating pinakaunang series ay yung Inside Out. Pangalawang series po natin, yung Inside Out 2. Ating po pinag-aralan yung basic core human emotion nung part 1. Ngayon po yung part 2 ay yung mga secondary emotion. Okay? Na nararanasan po natin. Yung una, yung anxiety o yung pag-aalala tayo po ay madalas na nagiging anxious sa ating mga pangangailangan. Masyado tayong nag-aalala. Nung nakaraang linggo po, yung ating pong topic is about envy. No? Yung ating pagkainggit. Okay? Ang inggit po ay hindi tama dahil we are attacking the character and our Father in heaven because God knows what we need. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Hindi po tayo dapat mainggit sa kung anong meron ng iba. Okay, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Ano? So, hindi po nararapat yung ating inggit. Dapat, sabi nga ni Agustin, ano po sabi niya? Envy is what? Envy is sorrow for another's good. No? Nagiging sorrowful ka, nagiging malungkot ka kapag masaya yung iba. Pag masaya yung iba, nalulungkot ka. That's envy. So, yan po yung ating topic last week. Ngayon po ay unusual sa atin, yung term na ito, pero ito po ay yung tinatawag na inuwi. So, inuwi, ang ibig sabihin po ay boredom or pagkabagot. So, before that, let me just... So, how to deal with inuwi or boredom. So, let me just share a short story. After a long dry sermon, the minister announced that there would be a brief meeting of the board immediately after the benediction. Sabi daw ng pastor, mayroon pong meeting of the board pagkatapos ng gawain, sabi daw ng pastor, after benediction. Okay? Following the services, a stranger was the first to meet the minister up front. Pumunta yung isang stranger, hindi naman member of the board. Stranger siya. Sabi nung pastor, "You must have misunderstood the announcement," said the minister. "I announced a meeting of the board." So I heard, sabi ng stranger, "And if there was anyone here more bored than I am, or that I was, I'd like to meet him." Sabi, kung meron pang mas bored pa dito, na-bored daw kasi siya sa sermon eh. Kung meron pang mas bored dito, abay sabihin mo sa akin. Siya na daw yung pinaka-bored. So umatin siya ng meeting of the board. Okay, so bored ba kayo? Tanongin sa kanila, bored ka ba? So, napakagandang pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon kasi itong mga ito, hindi naman ito kadalasan na pag-uusapan sa pulpito. Yung mga emosyon na ito di ba? Anxiety, yung pagka-inggit, envy, and ngayon, boredom. Wala pa ako nadidinig na sermon sa aking tanong buhay patungkol sa boredom. So, biyaya ng Panginoon ay binigay sa atin itong topic na ito. So, today let us understand inuwi or boredom and how are we going to deal with it? Paano natin i-deal ito sa buhay natin? Part ng buhay natin ito, part ng emosyon natin ito. Number 1, let us define inuwi or boredom. Ang Tagalog po nito ay pagkabagot. No? Nababagot ka ba? Di ba? No? Inuwi, ang ibig sabihin ng inuwi from dictionary is a feeling of being bored and mentally tired caused by having nothing interesting or exciting to do. Pag tinanong ka, sasabihin siya, whatever. Yun yung kadalasang sinasabi ng mga nababagot di ba? Nabobored, whatever. So, ulitin ko, inuwi is a feeling of being bored and mentally tired, caused by having nothing interesting or exciting to do. Parang wala nang interesting nababagot na ako. So, yun yung definition. Ano yung 2 causes of boredom? Ano yung mga common causes? Dalawang dahilan kung bakit tayo nababagot. Una, mga kapatid, unang dahilan is, the first is overstimulation.
Anong ibig sabihin nito? We live in a society that encourages us to believe that more is better. Ano ibig sabihin ng over-stimulation, mga kapatid? Nababagot daw ang isang tao kasi bombarded siya ng maraming entertainment sa buhay niya. Maraming exciting. Over-stimulated ka na eh. So kapag ka nawala yung mga bagay na nag-stimulate ng excitement mo, anong nangyayari? Nababagot. So first na dahilan, cost of boredom is overstimulation. The more, the merrier, sinasabi nila, di ba? Sabi nga, the more, the merrier. Pagka mas marami, mas maganda, bombastic, magaling, maganda. So, yun ang nangyayari sa atin, overstimulated tayo, mga kapatid. Kaya nababagot tayo. We see this in relationship as people jump from one person to another. Kasi naboboard eh. Ay, parang nakakabagot na itong iisa. No? Titikim naman ako ng ibang putahe. Andiyan ba kayo, kapatid? Ayoko na ng adobo. Gusto ko na ng chop suey. Ganyan na eh. Kasi nga, overstimulated. Kaya nagre-reflect sa relationship natin sa iba. Okay? So, we see it in the pressure to constantly move up the ladder. So, people hop from one job to another, hoping to find the perfect fit. Nababagot eh. Ayoko na din sa trabaho ko, nakakabagot na. Nakaka-bored na, lilipat ako doon sa mas exciting. Kasi we are over-stimulated. No? Yung society natin, ganun yung pinapakain sa atin, binibigay sa atin. More is better. Yan yung binibigay sa atin. The more, the merrier. Another thing is yung advertisements. Yung mga patalastas, mga kapatid. Advertisers prey on this tendency when they urge us to buy more, buy new, buy now. Di ba? Kaya parang yung gamit kong Samsung S21, ay luma na. Nakakabagot na. Kasi bakit? Because of advertisement. Oh, pangit na yan. Di ba? Luma na yan. Ito ka dapat. Di ba? Ito yung ginagamit ng advertisement para magkaroon tayo ng mabagot tayo sa mga bagay na meron na tayo. No? Ulitin ko, advertisers prey on this tendency when they urge us to buy more, buy new, buy now. Entertainment and technology. Yan yung nangyari sa ating mga kapatid. Bakit? Unang cause is overstimulated tayo. Patalastas, diba? Advertisement. Ano pa? Entertainment and technology. Lahat tayo may cellphone. Sino dito walang cellphone? Lahat, di ba? Siguro yung baby lang, kahit baby nga, may cellphone na mga kapatid eh. So, yung entertainment, accessible na. Kahit saan ka pumunta, over-entertained ka na nga eh. Andiyan kayo mga kapatid. We live in a world that offers non-ending entertainment. Facebook, Instagram, Netflix, YouTube, Spotify, podcast. It's possible to be so constantly entertained that we become bored within a few minutes of stopping an activity. Ang daming mga application dahil sa technology, accessible na lahat ng ito mga kapatid. So, a moment of inactivity, siguro 5 minutes lang, I'm bored. Ganun na isasabihin, I'm so bored. It's so boring. Diba? Yung mga bata, ganyan na. Bakit? They are overstimulated eh. Because of the technology, yung entertainment and technology. We want more. Yan ang lagi nating sinasabi. We want more. We get easily bored when we do not use our smartphones. Diba? Pag wala yung smartphone. Kapag ka naiwan nga yung smartphone sa bahay, binabalikan. Pero yung Bible, hindi daw eh. Pag naiwan sa bahay yung Bible, okay lang. Pero yung pag cellphone ang naiwan, hindi pwede. Magta-taxi pa. Magta-taxi pa para makabalik, mga kapatid. Bakit? Hindi tayo mabuhay eh. Nang walang entertainment. Naku, baka hindi ako maging latest doon sa chismis. Si Maris, baka hindi ko alam kung ano nangyayari. Diba? Kailangan latest ako na. Wag kayo magkikwentuhan na kayo kung ano nangyayari. Ano bang nangyari? Sabihin mo nga sa akin. Kailangan updated ka. Andiyan kayo mga kapatid?
Andiyan kayo? Kasi nga, because of smartphone and technology, konting time ng katahimikan lang, hindi nababagot na tayo. O, tanongin mo katabi, bored ka ba? Diba? Diba? Ang nangyayari, we want more. We want more. Ang nangyayari, mga kapatid. People often says, sign of adulting is you appreciate simplicity. Sino gusto yung simple na lang? Ibig sabihin, tumatanda ka na. Sign of adulting yan. Sign of aging. Pag gusto mo yung mas simple, nagiging Ilocano tayo, simple. Pagka gusto mo yung mga simpleng bagay, mas na-appreciate mo, tumatanda ka na raw. Di ba? Hindi ka na naboboard sa mga bagay na simple. People often say, sign of adulting or maturity or aging is you appreciate simplicity. There is beauty in simplicity, sabi nga nila eh. Diba? There is beauty in simplicity. You start appreciating every moment with your loved ones. Pagka yun, ay tumatanda ka na. No? Ibig sabihin, kaya nga yung iba, planting makes happy eh. Kasi simpleng bagay eh. Nagiging nababawasan na yung the more. Mas madami, mas gusto ko eh. Kasi nga, tumatanda ka na, mas na-appreciate mo yung simpleng bagay. Ano? So the second cause, unang cause is overstimulated tayo eh. Di ba? Bombarded tayo ng advertisement, entertainment. Ano? Kaya kapag ikaw nanood ka ng pelikula, tapos yung pagkakagawa ng pangalawang pelikula ay pangit, di ba hindi mo man ma-appreciate eh? Kasi nga, overstimulated ka na eh. Nakita mo na yung the best movie eh. Kaya pag nakapanood ka ng pelikulang pelikulang Pilipinong yung effects ay hindi maganda, hindi mo na ma-appreciate. Kasi stimulated ka na ng magagandang bagay, mas mataas. So, overstimulated. Bored ka na sa mga ganon. Naintindihan po ba natin yung tinatawag na overstimulated? Pangalawang dahilan, bakit tayo naboboard? Yung tinatawag na under commitment. Pagka ikaw ay kapatid, wala kang commitment, hindi buo yung puso mo sa isang bagay, madali kang maboard. Ay, ayoko na dito sa church. Parang walang joy, walang hindi happy-happy. No? Laging preaching ni pastor, puro tungkol sa Bible, puro totoo. Walang joke. Gusto ko yung mga joke. Diyan kayo kapatid? Gusto ko yung mga clown na pastor. Ay kapatid, you came in the wrong place. Ano? Diyan kayo kapatid? Too many people live at the 20% level of commitment. Kaya naboboard ka, madali ka maboard sa mga ginagawa mo sa buhay, mga binigay sa'yo ni pastor, naboboard ka, gusto mong umalis, gusto mong makawala. Bakit? Yung commitment mo, 20% eh. Sabi mo sa atin mo, how's your commitment? When things get less exciting, andyan kayo mga kapatid, parang hindi na exciting When things get less exciting, if we are 100% committed, we will accomplish our responsibilities to no matter what, di ba? Yung binigay sa iyo ng Panginoon, dahil 100% yung commitment mo, kahit parang hindi exciting, katulad sa relationship mga kapatid, kapag fully committed ka sa iyong asawa, sa pinakasalan mo kapatid, 100%, sabi mo sa kanya, yes, in sickness and in health, for richer and for poorer, till death do us part. Sinabi mo sa kanya eh. So, kahit walang kilig, factor, mananatili ka, hindi ka mababagot. Mananatili ka sa iyong commitment. Bakit mayroon kang 100% commitment? Eh yung iba, nakabase sa kilig. Wala nang excitement, pastor. Wala nang kuryente. Ayoko na, divorce na. Divorce daw eh. Magda-divorce na kami kasi bakit? Wala nang kuryenteng nararamdaman. Kapatid, ang relationship, ang commitment, hindi kuryente, hindi sa feelings. Nandiyan kayo mga kapatid? Amen. So, hindi ka mababagot kung 100% ang commitment mo sa Panginoon, sa simbahan, at sa pamilya. Bakit ka mababagot? Diba? So, that's another reason of boredom. Commitment says, even if it doesn't feel exciting, I will continue. Committed children of God will keep on keeping on whether things get exciting or not. Kahit hindi parang
exciting ang nangyayari sa buhay mo, parang hindi action, parang hindi pelikula yung pangyayari sa buhay mo, nagpapatuloy ka. Kapatid? Lord, parang panay drama. Okay lang, kapatid, magpapatuloy tayo because we are committed. What is the biblical definition of boredom? Boredom is a temptation. Temptation yan, kapatid, yung boredom. Bakit? To understand the problem of boredom is to realize that boredom is a great temptation. To be bored is not a sin. Hindi kasalanan na bored. Nararamdaman natin eh. Ngayon, bored na ba kayo? Hindi. Naboboard tayo minsan eh. Di ba? Pero hindi yan kasalanan. It's a temptation. Kung ano yung gagawin mo pag na-bored ka, yun ang problema, mga kapatid. However, to give in to boredom can lead to laziness, sinful attitudes, and choices. Maling mga desisyon sa buhay, pagiging tamad, dahil okay na bored ka, anong ginawa mo? Natulog na lang ako, pastor. Okay, nanood na lang ako ng pelikula. Kung ano yung ginawa mo nung na-bored ka, yun yung kasalanan. It can lead to laziness, sinful choices, and etc. So boredom and laziness, ano yung connection ng boredom and laziness? If we feel bored because of laziness, then the Bible provides a harsh admonition. Kapag ka tinamad ka, nakakabagot naman, walang magawa, tinatamad akong tumayo. Tapos, wala kang ginawa, malinaw ang sinasabi ng Biblia na correction para sa atin. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Proverbs 6:6, basahin natin. Excuse me. You sluggard, consider its ways, and be wise. It's no commander, no overseer, or no ruler, yet it stores its provision in summer and gathers food at the harvest. How long will you lie there? You sluggard. Ibig sabihin, sluggard, tatamad-tamad, lazy. Ikaw, natatamad-tamad, hanggang kailan ka na nakahilata? Sabi ng mga nanay, hihila-hilata ka na naman. Tuloy natin. When you will get up from your sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you. You bandit and scarcity like armed man. Kahirapan ang dadating sa iyo kapag ikaw ay tatamad-tamad. Nandiyan kayo, mga kapatid? Nakikinig tayo? No? Yun ang nangyayari sa atin. Idleness is a tool of the enemy. Kapag wala tayong ginagawa, tatamad-tamad tayo, abay, may problema. Ang kaaway ay dumarating sa atin. Sabi ng Proverbs 16:27, idle hands are the devil's workshop. Kapag wala tayong ginagawa, tatamad-tamad tayo, mga kapatid. Dahil sa boredom natin, ang nangyayari sa atin, ay pwede tayong gamitin ng kaaway. Pwede tayong attempt ng kaaway. Sabi ng Charles Spurgeon, idle people, ano daw ginagawa? Okay, ang galing. Idle people tempt the devil to tempt them. Kapag kada wala kang ginagawa, hihila-hilata ka, parang sinasabi mo kay Satanas, lumapit ka. Tinatempt mo daw si Satanas, na-tempt ka. Kasi wala kang ginagawa, target. Kapag may ginagawa ka, yung iyong isipan, mga kapatid, ay active. Hindi naman ibig sabihin na nagpapahinga ka. Kasi kailangan din natin ng rest, tama? Pero kapag nagpapahinga ka, may boredom ba? Mayroong bang idleness? Pwede naman kasi nagpapahinga ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon, nananalangin ka, connected ka sa Panginoon. Diba? Your spirit is connected with God. That's not idleness. Pero yung idleness, kaya tatamad-tamad ka, wala, I'm so bored. Diba? Bored na bored ka, wala kang ginagawa. You are tempting the devil to tempt you. Bibigyan ka ng, ito gawin mo. Diba? Doon ka na magkakasala, mga kapatid. Andiyan kayo? So, idleness is a tool of the enemy. It's a temptation. It's not yet a sin, but it can lead to it is a temptation. It can lead to sin. You can rest but not idle. Sabi ko nga pwede ka magpahinga. Biblical yung pahinga Even God rest for our benefit. Christianity is not boring. Amen? Amen. Kasi akala natin, pag naging Kristiyano ako, boring na yan. Hindi, kapatid. Jesus said, I have come that they may have life and have it in the full. Maranasan mo yung presensya ng Panginoon. Hindi boring ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Boring kung ikaw ay makamundo. Ang hinahanap mo ay yung party-party.
Eh, yung party-party sa Panginoon, mas masaya yun. Di ba? Boring sa'yo yun kung hindi ka anak ng Panginoon. Sabi nga, di ba, ulitin ko, John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Maranasan mo yung kabuuan, yung Zoe life na binibigay, inaalok ng Panginoon. Hindi yun boring, mga kapatid. Pangalawa, so ano ang danger ng inuwi, ng boredom? Number one, inuwi lulls us from our calling. May calling ka, kapatid, eh. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may calling ka. Okay, we all have calling. Ibig sabihin ng calling, merong pinagagawa sa iyo ang Panginoon specifically for you. You know, mga kapatid? So, yung inuwi daw, yung boredom, anong ginagawa sa atin? Anong ibig sabihin ng lulls? Means to cause to sleep or rest. Yung pagkatawag mo sa Panginoon, parang natutulog. Dahil sa boredom. Dahil wala kang ginagawa, the moment of inactivity, naboboard ako, wala akong ginagawa. So anong nangyayari? Yung calling mo sa Panginoon, yung dapat mong ginagawa na binigay sa'yo ng Panginoon, hindi mo nagagawa. So natutulog din yung calling mo. It lulls us from our calling. God has a great plan for your life, and because we fall into temptation of boredom and become inactive, we stop from fulfilling our God-given calling. Merong pagkatawag eh. Hindi mo magawa. Hindi ka makamove forward. Bakit? Dahil sa boredom, dahil sa inactivity. Number two, another danger of inuwi is inuwi can cause sinful habits. Ito, common na kapatid. Yung boredom, naglilid yan sa sinful habits and addiction. Bakit natin sinabi yan, mga kapatid? Being bored and being alone is a dangerous combination. Kapag ka mag-isa ka, tapos bored ka, very dangerous. Amen. Bakit? Ano mangyayari, mga kapatid? Many sinful habits and addiction came from being bored and alone. Maraming mga tao nalulong sa bisyo, no? Pornography. So, maraming mga kapatid. No? Sinful addiction, mga kapatid. Ano nangyayari? Example, drug addiction. Over-engaging to social media. Mag-isa ka. No? Over-engaging to social media. And entertainment, pornography, gaming addiction, illicit relationship. Ayan. Kapatid, yung panahon namin, usong-uso yung Yahoo chat. Sino inabot yung mga kapatid? Yung Yahoo chat, meron pa mga clan eh. Diba? O mag-isa ka, wala kang magawa. Papasok ka sa mga room, o kung sino-sino kausap mo. Magkakaroon ng mga illicit, mga kapatid, naranasan natin yan eh. Kapag mag-isa ka at bored ka, dangerous. Diba? So, mag-ingat tayo, danger yun, mga kapatid. Anong nangyari, mga kapatid? Anong sabi dito, mga kapatid? Illicit relationship and affairs, gossiping. Dahil bored ka, mag-isa ka, anong gagawin? Titignan ko nga, ano bang buhay nito? Ano bang mga pinagagawa nitong, hahanapin mo na sa Facebook, uungkatin mo na. Yung buhay ng may buhay. Diba? Bakit ba naghiwalay itong si ganito? Teka, ano ba? Anong date yon? Bakit siya Gossiping yan, mga kapatid eh. Di ba nangyayari? Naging idle conversation. Di ba? Ano yung idle conversation? Nakikipag-usap ka. No? Nang walang kakwenta-kwentang bagay sa mga hindi mo naman kilala. Amen. Idle conversation, mga kapatid. Ano yung nangyayari? Yung pagiging bored at alone, ano yung mangyayari sa atin? Tapikin natin ang bawat isa. No, bored ka ba? Okay. Sabi ng 1 Corinthians 6:12, basahin natin sabay-sabay. All things are permitted for me, but will not controlled by anything. Allowed ka naman lahat ng gawin ng bagay eh. Pero hindi lahat ay profitable. Yung mga bagay na kinakaadikan mo, hindi profitable eh. Amen. You are letting those things control you para kang sinasakal. Do not be controlled by those things. Mga kapatid. So, inuwi can cause sinful habits. Inuwi breeds apathy. No? Ano mong ibig sabihin natin? Boredom breeds apathy, lack of interest, and enthusiasm. God called us to do things we are doing with passion and in the best ability we can for the glory of God. Yung inuwi yung boredom daw, ang ginagawa sa atin, parang wala tayong pakialam.
Wala tayong pakialam sa mga buhay ng ibang tao. Wala tayong pakialam sa nawawalan yung passion, yung puso natin. Kapag meron, parang sasabihin mo, whatever. O okay ka pa, kapatid, whatever. Bakit? Because of boredom. Sabi ng Biblia, Colossians 3:23, sabi diyan, whatever you do your work what? Heartily. Dapat may passion, may puso. Hindi dahil whatever lang. Ganun-ganun lang. Heartily as for the Lord rather than for men. When things get less interesting, parang wala nang excitement, remember that God called us to connect with people. Diba? Parang hindi na exciting yan. Hindi, tinawag ka ng Panginoon to connect with people. No? Hindi, kaya nga tayo, pag nandito tayo sa simbahan, mga kapatid, huwag natin ugaliin na manonood tayo ng Netflix. Yun nga sinasabi ko, manonood tayo ng YouTube, mag-Facebook tayo, mag-isa tayo sa gilid. No, we are here to connect with people, to love one another, to express our agape love, di ba, sa bawat isa. So, huwag tayong dahil bored, I'm so bored, maglalaro na lang ako. Hindi, kapatid. No? Itinawag tayo ng Panginoon to connect with people. Spend time, fellowship with other people, and be genuinely concerned. Di ba? Iba kasi yung meet ka lang sa ibang tao, pero hindi ka naman concerned. Dapat merong puso. Di ba? Dapat hindi apathy or lack of interest and enthusiasm. Lastly, ang danger ng inuwi can lead to health issues. No, ano yung mga health issues na pwede nating maranasan? People who are bored easily are susceptible to depression, anxiety, anger, academic failure, poor work performance, loneliness, and isolation. Kaya yung mga overstimulated na mga bata, alisin mo yung iPad. Nagwawala eh. Di ba? Kasi nga, bakit? Because of boredom. Nagwawala sila, mga kapatid. Overstimulated eh. Nasana yung kanilang kaisipan sa action, pelikula, YouTube. So, kapag tanggalin mo yun, anong nangyayari? May anger, may anxiety. Diba? Yun ang nangyayari. So, individuals with ADHD get bored faster and may have more difficulty than others tolerating monotony. Ibig sabihin, monotonous na yung mga pangyayari. Ayaw nila yun pag may ADHD sila. May problema sa pag-iisip. Pagka naging monotonous na, I'm so bored. Yun ang mangyayari. So that's another problem of inuwi. Number 3, how are we going to deal with inuwi? Number 1, be on guard. Be on guard. Because as Christians, we are called to guard against slothfulness, katamaran. Ingatan daw natin ang ating mga sarili laban sa katamaran. Proverbs 19:15, sabi diyan, laziness cast into deep sleep, and a slack-handed soul will suffer hunger. Ang taong tatamad-tamad, walang ginagawa, inactive, ano mangyayari daw? Maghihirap. Pero mga Pilipino, kilala sa pagiging masisipag. Diba? Tayo mga Pilipino. But sometimes, tumatama sa atin yung tinatawag na sakit sa katam. Nagiging temptation sa atin na magkaroon tayo ng katamaran. Yes, Filipinos are known for being industrious, maging napakasipag. Sabi ng Biblia, 1 Peter 5:8, be alert, of sober of mind, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. So, wag tayong idle. Pagka idle ka, mga kapatid, tatamad-tamad tayo, bored tayo, ano mangyayari sa atin? Ang kaaway, mga kapatid, ay pupunta sa atin. He will prowl around like roaring lion. Another thing that we can do is be transformed. Baguhin natin yung ating pag-iisip. Bakit natin sinabi yan? Renew your mind. We must change the way we think to be able to overcome boredom. Dapat baguhin natin yung pag-iisip natin. If you consider godly things as boring, katulad ng Word of God, reading the Bible, prayer, anong nangyayari sa atin? Praising God, testimonies, and we find sinful things as exciting, definitely we need to be transformed. Diba? Pag ang mga, Word of God na naman, nakaka-boring naman yan. Diba? Magbabasa ng Bible, boring. Mag-worship, praise the Lord, boring. Kapatid, you need to be transformed. Baka hindi ka pa regenerated.
Di ba yung pinost ko nga sa group chat natin, mga kapatid. John chapter, I think, 8:47, 7:48. Sabi na, God, we are God's people if we are godly receive the word of God. Kung tinatanggap natin na may kagalakan ang salita ng Panginoon, ba'y anak tayo ng Diyos? 'Di ba? Kaya bored tayo sa mga salita ng Panginoon dahil baka hindi pa tayo regenerated. Baka hindi pa tayo ligtas, baka hindi pa tayo transform. 'Di ba? Kasi yung napakahalagang bagay ay kinababagutan na. Yes, may mga pagkakataon pagod tayo. No? Nakaka-boring yung pastor, 'di ba? Monotono si Pastor Cesar. Mga kapatid. Tayo po yung magsitayo, 'di ba? May si Cesar sa radyo, hindi si Brother Cesar. 'Di ba? Ganun, may mga ganung pastor di ba? 'Di ba? Yung first point, isang oras. Tayo po yung magsitayo. Di ba? Mapapagot ka talaga. May mga ganung pagkakataon di ba? Na may maririnig kang mga preaching na gano'n. Nakakabagot talaga. Napapagod tayo, naboboard tayo. Pero kung word of God yan, dapat kailangan nating maging excited na tanggapin yung salita ng Panginoon. Kahit sino pa yung nagsasalita. Amen. Kahit nakaka-boring pa yung nagsasalita. Sikapin mo, gisingin yung sarili mo. Di ba? Minsan nga, pag naboboring tayo, talagang ginigis. Dati nung, alam niyo naman, may sleep apnea ako before Talagang struggle ako pag preaching na. Talagang kinukurot ko na yung sarili ko. Talaga kasi, alam niyo naman yung may sleep apnea, di ba? Hindi nakakatulog Nung hindi pa ako nagte-therapy. Talagang struggle, mga kapatid. Kinukurot ko yung sarili ko. Kasi gusto ko marinig yung salita ng Panginoon No? So, it's not about the preacher. Dapat excited ka kahit sino pa yung nagsasalita. Tanggapin yung salita ng Panginoon. Hindi dapat boring sa iyo ang Word of God. Amen. Hindi dapat boring. Nung naglumalago ako sa Panginoon, nagmamature tayo sa Panginoon, mas na-appreciate ko pa ngayon mga tinatawag na expository sermon Yung parang nagtuturo, puro Word of God. No? Expository sermon ang pinapakinggan ko. So, mas na-appreciate natin yan. So, we need to renew our mind. Parang tayo ay mawala yung boredom natin. Dapat baguhin mo. Hindi yung mga bagay na makasalanan ang exciting. Baka kung ang exciting sa'yo, yung mga party-party, yung mga bagay na kasalanan, inuman, hindi yan ang exciting, kapatid. Ang exciting yung sa Panginoon. Yung mga godly things, ang exciting, mga kapatid. Either you are unregenerated because spiritual person longs for spiritual food. Di ba? Yung regenerated people, yung mga born again, yung mga binago na ng Panginoon, you long for spiritual food. Gusto ko yan. Word of God yan Amen. Hindi ka naboboard dapat dyan. Yes, sinabi ko nga may reality tayo. Minsan pagod, minsan nakakaboring yung nagsasalita. Pero dapat, you longs for spiritual food. Longs for spiritual, or you are becoming carnal. No? Yes, born again ka. Pero nagiging carnal puro basura yung tinatanim mo sa utak mo, pinapanood mo, no? Ano nangyayari? Mas maganda na sa iyo yung mundo kaysa yung mga makadiyos na mga bagay. 'Di ba? Sabi ni Pablo, iniwan na ako ni Dimas. Mas mahal na niya ang mundo. Naakit siya ng ganda ng mundo. So ganoon ang nangyayari sa nagiging carnal yung ating kaisipan. Mas maganda ito kaysa yung mga bagay na makadiyos. So dapat, baguhin natin yung ating kaisipan. So be transformed. Sabi ng Romans 12:2a, do not conform to the pattern of this world, but be yet transformed by the renewing of your mind. Sabihin mo sa katabi mo, renew your mind. Renew your mind. Diba? Ano ba yung mga bagay na exciting sa'yo? Diba? Ano ba yung mga bagay na nakaka-board sa'yo? Ay, simba, ayoko, nakaka-board yan Diba? Mali yun. Be transformed by the renewing of your mind. What makes you feel excited? Tawagin mo sa katabi mo, what makes you feel excited? Ano ba yung exciting sa'yo? Okay? If we find interesting to watch drama, but bored reading the Bible, we need to renew our mind. Wow, exciting. Soap opera. K-drama. Mas exciting sa'yo yan kaysa salita ng Panginoon. But you need to renew your mind. Di ba? Mali yung iyong kaisipan. We should never be bored in reading and listening to God's Word because it gives life. Binibigyan tayo ng buhay niyan. Ba't ka pagkain yan spiritual Ba't ka maboboard dyan? Naboboard ka ba pag kumakain ka ng lechon? Di ba? Hindi mo nakakasarap di ba?
Excited ka, ay, anong ulam? Mamaya anong ulam? Excited ka eh. Di ba? Kasi alam mong masarap eh. Alam mong makakatulong sa'yo, it will nourish you. Ganon din yung Word of God. Alam mo na makakatulong sa'yo yun. It will nourish you. So you should be excited for the Word of God. Hindi puro drama sa buhay. Pinapanood natin. Talagang nakakaubos ka ng 3 oras, 10 episode na uubos mo, natatapos mo. Pero yung Word of God, na hindi ka makalang isang chapter ng Bible, may problema. Di ba? Sabihin natin, aray. Di ba? Colossians 3:2, sabi niyan, set your mind on things above, not on things on earth. Nakapokus ka kasi dito. Puro kadramahan ng buhay, ang gusto mo. Pero yung makadiyos na bagay, parang ayaw mo. Dapat set your mind on things above, not on things on earth. Following Jesus is never boring. Hindi nakaka-bored, mga kapatid. Ang pagsunod sa Panginoon. Be passionate and zealous about anything about God, knowing that we are destined for eternity. Diba? Ang ating kahinatnan ay buhay na walang hanggan. Another thing, dito we need to focus, we need to understand, para hindi tayo naboboard, be conscious of time. Dapat conscious ka sa oras. Para hindi ka mabagot. Bakit solusyon to sa boredom? Bakit natin sinabi yan? Life is short. Amen? Pag alam mo life is short, conscious ka sa time, hindi ka mababagot eh. Bawat dull moment of your life, gagamitin mo para sa kabutihan, para sa Panginoon eh. Kasi alam mo, life is short eh. Naiintindihan niyo ba ibig sabihin natin para matanggal natin yung boredom sa buhay natin, yung inuwi sa buhay natin? Be conscious of time. Tandaan mo, life is short. Maiksi lang ang buhay. So kapag nababagot ka, mag-isa ka, alam mo, ang buhay maiksi lamang, bakit mo sasayangin sa walang kapararakang bagay? Di ba naiintindihan niyo mga kapatid? Globally, average life expectancy from birth is 73.16. Globally, iba-iba kasi, pinag-aralan ko, iba-iba per country. Pero globally, ang buhay daw ng lifespan lang ng isang tao, life expectancy is what? 73 years old. 73.16 globally. Ganyan lang daw ang average ng buhay ng tao. According to current data from the United Nations Population on Fund. If you are on your 40 years, sino 40 years na dito? If you are in 40 years, it means you only have 33.16 years or 33 Christmas to celebrate. Meron ka nalang 33 na Christmas. Kasi nga, minus 40 eh. 73 ang life expectancy ng tao, common tao. Meron ka nalang minus 40, 33.16. So meron ka nalang 33 Christmas. Andiyan kayo kapatid? To celebrate. O convert into weeks, that is about 1,730 Saturday fellowship. 1,730 Saturday fellowship. 1,700 na lang. Gano'n kaiksi ang buhay. Life is short. So kapag nababoard ka, tatamad-tamad ka, kaysa wala kang ginagawa, seize the time. Use the opportunity. Anong gagawin natin sa opportunity na meron tayo mga kapatid? James 4:14, sabi diyan, if you do not know what your life will be like tomorrow, you are before that appears for a little while and then vanish away. Ano kaya? Parang bula. Nandyan lang tayo. Ano yung mga kapatid? We love each other. We spend time with each other, mga kapatid. Pero ang buhay maiksi lamang. Nandyan si kapatid ngayon, mamaya wala na. Kukunin na ng Panginoon. Sabi ng Biblia, ang linaw, you are vapor that appears for a little while. Nandyan ka, mamaya wala ka na. Ganun kaiksi ang buhay. So we need to rescue the time. Yung meron tayo, mga kapatid, i-rescue natin. Ephesians 5:15, sabi niyan, therefore, look carefully how you walk, not as unwise, but as wise. Verse 16, redeeming, andyan ba? Ayan, redeeming the time because the days are evil. The word redeeming here is from the Greek word ek agorazo. Ek means out of, agorazo. Agora means marketplace. So, ibig sabihin daw, yung time, bibilihin mo ulit. Parang binibili mo. Ibig sabihin, napakahalaga, napaka-precious sa'yo ng oras. The word redeeming here is from the Greek word ek agorazo, literally to buy up from the market, figuratively to rescue. This means we need to rescue every moment
which others seems to throw away. Kung yung oras sa iba, parang tinatapon lang nila para sa bagay na walang kabuluhan, o yung oras nila sa nila nilalaan sa happy hours. Oras nila yun. Isa nila they simply throw away. Excuse me about that. Thank you. Pero ikaw, ano daw gagawin mo? You rescue yung time na meron ka. Andiyan kayo, naintindihan natin mga kapatid? Yung iba, tinatapon yung time eh. Nilalagay nila sa mga walang bagay, walang kapararakang bagay. Pero ikaw, you need to rescue, redeem, agoradso, yung time na meron ka. This means we need to rescue every moment when others seems to throw away. Do not be foolish, getting drunk. Sabi ng context, pag binasa mo yung buong context ng Ephesians chapter 5. Do not get drunk with wine, instead but be drunk by the Holy Spirit. Be controlled in your life. When you feel bored, start thinking that life is short. Pag bored ka, isipin mo, maiksi lamang ang buhay eh. Life is short. Make the moment of your short time here on earth. Stop wasting your precious time doing nothing or even hatred, hatred, unforgiveness, destructive addiction. Pag alam mong life is short, bakit mo sasayangin yung bawat oras ng buhay mo sa mga walang kapararakang bagay? Sasayangin mo yung oras mo sa hatred? Andiyan kayo mga kapatid? Bored ka eh. Sasayangin mo yung bagay sa gossiping? Life is short eh. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Nakikinig kayo? Di ba? Sasayangin mo yung oras mo sa tampo? Biruin mo, life is short, tapos hahayaan mo yung pride mo. Kung mag-asawa kayo, isang buwan na kayong hindi nagpapansinan. Sayang yung oras. Kung mamatay. Di ba? Sayang yung oras mo. Imbis na nilaan mo yung oras para iparamdam sa kanya yung pagmamahal mo, namatay mga kapatid. Di ba? Nasayang yung oras. Love people, spend time with your loved ones, create good memories, fulfill your mission on earth. Because life is short eh. Instead of doing nothing because of your boredom, or gossiping, etc., anong ginagawa mo sa spare time mo na naboboard ka, instead of doing those, spend time with your loved ones. Share your life, share the gospel to other people. Yan ang napakahalaga mga tayo. Fulfill your mission on earth. Create good memories sa mga tao sa paligid natin. Lastly, second to the last, be productive. Kapag naboboard ka, humanap ka ng bagay na pwede mong gawin. Nakapakipakinabang. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Naboboard ka, hindi yung buhay ng iba ang pag-i-spendan mo ng time mo. Diba? Be productive. Everything you do must be intentional. Be productive. Find something you like to do. Do that with all your heart. And we give glory to God through your work. Sabi nga ng Colossians 3:23, binasa natin kanina, stop saying, I'm bored. No? Sinasabi natin, I'm bored. And yet you don't find something to do. Sasabi mo, I'm bored, wala akong magawa. Pero hindi ka naman naghahanap ng kapakipakinabang na ginagawa. Diba? Sasabi mo, I'm bored. Tapos yung bedsheet mo, tapos yung unan mo, nagtututong na, isang buwan na. Hindi mo man lang laban. Hindi naman, I'm bored, wala akong magawa. Hindi ka na maglinis. Ang dami hugasin. Find something productive to do. Andiyan kayo mga kapatid, naiintindihan niyo ba siya? Kapag naboboard ka, maraming kapakipakinabang na pwedeng gawin sa bahay, sa paligid natin. Di ba? Hindi yung gagawa tayo ng hindi mga bagay na hindi karapat-dapat. So, be productive. Amen? Andiyan kayo? Amen. Person A feeling bored, ito yung comparison. Person A feeling bored, just eat, sleep, and watch. Watch movies, while person B clean his house, read lots of books, learn some new skills by taking up online course. Nakita niyo yung ginawa nung dalawa? Yung isa, bored. Ang ginawa niya, nanood siya, kumain tulog, kain katuga. Yun lang ginawa niya. Pero si person B, na-bored siya, pero nag-aral siya ng online course. Nag-aral siya ng bagong skills. Nagbasa ng books, Bible. Natuto siya. So it's nasa atin mga kapatid, paano natin ginagamit yung ating time eh. Di ba? Lalong-lalo na yung panahon ng pandemic, ang daming bored. Nasa bahay lang. Ang tanong, anong ginawa mo nung naka-lockdown?
Di ba? Anong pakinabang na bagay yung natutunan mo? Di ba? Be productive. Maghanap tayo ng bagay na pwede natin gawin. Being busy is different from being productive. Meron kasing Brad, kamusta? Busy ako eh. Pero hindi naman productive. Walang kapararakan yung ginagawa. Yung pinagkakabisihan, hindi productive. Magkaiba yung being productive tsaka being busy. Not all busy person are productive. O, di ba sa trabaho, boss, busy ako, ang daming gamit, ang daming Wala namang natatapos. Wala namang nagagawa. Being busy is different from being productive. Not all productive person are busy. Pag isang productive ka, kasi efficiently mo ginagawa yung trabaho mo, yung bagay na ginagawa mo, efficient ka, pwedeng na-manage mo yung time mo eh. Hindi ka busy. Meron ka pang time. Di ba? Naintindihan natin. Kaya nga, ulitin ko, not all busy person are productive. Not all productive person are busy. We might be busy doing something unproductive. Busy ka, pero yung ginagawa mo unproductive. Walang kapararakang bagay. So, be productive. When feeling bored, list productive things that you can do. Sino bored dito? Ayoko na, pastor, kasi gagawa na naman ako. Kailangan ko gawin eh. O, di ba? Pag feeling bored, sabi dito nga pa rin, ng solution natin, list productive things that you can do. No, bored ka. Kaya nga, mula ngayon, rules sa bahay, bawal na sabihin yung I'm bored. Si AJ kasi lagi, I'm bored, boring. Bawal na sabihin ngayon, mula ngayon, ha? Pag sinabing bored, bibigyan natin ng trabaho. Bigyan natin gagawin. Sabi dito, if you are feeling bored, list productive things that you can do. Okay, feeling bored ako, ha? Mag-aaral ako ng Photoshop, ayan. Mag-aaral ako paano ganito, gawin to, mga bagay na to. Paano mag-Excel. Di ba mga kapatid? Paano Microsoft Excel. List things that you can do. Di ba? Diyan kayo? Another thing, lastly, ano yung dapat natin gawin? How are we going to deal with boredom? Lastly is be happy. Amen. Naboboard tayo, bakit? Wala tayong joy eh. Di ba? Pag pinagtatrabaho, nung panahon namin, mga kapatid, nag-iigib kami. Ang pinag-iigiban namin, ang layo. Dala-dala. Kaya medyo yung braso ko eh. Kasi yung pag-iigiban mo, siguro, malayo mga kapatid eh. Siguro nesto. Yan, ganyan. Yan, mula sa nesto hanggang dito, bubuhatin mo yung galon. No? Bubombahin mo yung ganon. Kapag walang happiness, walang joy sa puso mo, ano ba naman itong ginagawa ko? Araw-araw na ginawa ng Diyos, ganun ginagawa namin. Tuwing hapon. Galon yun, mga kapatid. Mapalad ka pag may ka pa, yung kahoy, ano tawag doon? Di pingga. Mapalad ka kasi medyo magaan eh. Pero yung usually, ganun lang eh. Manghihiram ka pa ng pingga eh. Di ba? Kapag ka walang happiness sa puso mo, maboboard ka sa lahat ng ginagawa mo. Diba? Magbo-board ka eh. Sa trabaho. Naboboard ka, bakit? Hindi mo nilalagyan ng happiness yung ginagawa mo, kaya naboboard tayo. Lagyan natin ng happiness. Boredom often strikes when we do not enjoy things we are doing. Kaya naboboard tayo eh. Hindi mo ni-enjoy yung buhay eh. Being happy is a choice. It is not a sin to laugh and have some fun when doing things. Hindi kasalanan. Kasi ang akala ng iba, kapag Kristiyano ka, dapat lagi ka nakasimangot. Laging seryoso. Christian yan kasi nakasimangot eh. Hindi kapatid, hindi yun kasalanan ng tumawa, hindi kasalanan yan. Maging masaya, hindi kasalanan. So nagiging magaan ang buhay, nag-i-enjoy natin, hindi tayo naboboard kapag mayroong happiness sa buhay. Proverbs 17:22 in NLT, anong sabi diyan? A cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. Nawawalan tayo ng lakas eh. We all have daily routines. Kaya yung iba, naboboard kasi paulit-ulit na lang ginagawa ko sa buong maghapon, sa ilang taon na. Ganito lang ginagawa ko. Pag alam mo, ginagawa mo ito na may kaligayahan sa puso mo, kapatid, alam mo yung purpose ng ginagawa mo, mag-i-enjoy ka eh. Amen. Katulad natin, nagtatrabaho tayo para saan? Sa pamilya natin, mga OFW. Pag ini-enjoy mo, hindi, ginagawa ko to dahil mahal ko yung mga anak ko, yung mga pamilya ko. No, nagsasakripisyo ako para sa kanila. Diba? I'm enjoying this. Kahit na paulit-ulit yung ginagawa mo sa araw-araw, okay lang. Kakayanin mo eh. Di ba, kapatid? Hindi ka maboboard. Hindi ka titigil. Bakit? Kasi nga merong happiness sa ating puso eh. Amen. Some people get bored of routines.
But if we enjoy doing those routine work, we will not be bored if we enjoy doing these things. Amen. So be happy. Sabihin mo sa katabi mo, be happy. Amen. Praise God. Let me close this message, mga kapatid. What excites you? The same question I asked you a while ago. Ano yung nagbibigay ng kasiyahan, excitement sa'yo? When you see the true majestic beauty of Jesus, everything else will just be a consolation. Pag nakita mo yung beauty ng Panginoon, magiging excited ka na lahat ng bagay patungkol sa Panginoon. Nothing else will excite you than to commune and experience Jesus every moment of your life. When you realize that we are made for eternity, you will surely treasure every moment of your life here on earth in preparation for the next life. Bawat segundo, excited ka para sa Panginoon. Bawat segundo mahalaga sa'yo. Dahil alam mo, it is a preparation for the next life, for eternity. Lahat tayo pansamantala lang dito, mga kapatid, sa lupa. Ang Panginoon ay nag-aantay sa atin sa kabilang buhay. Let us all stand.